Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Hops. Kuya E, sana po okay lang kayo kasi parang iba po ang boses mo pero maganda pa rin. Isa po ako sa maraming nakikinig sa inyong channel dahil sa swabe ng boses. Hanggang dito na lamang po ang papuri ko at sabi mo nga ay may mga ayaw na pinupuri ka. Kuya E, ang kwento ko po sa inyo ay tungkol po sa aking college friend and workmate at dormmate na pangalan nating Ryota. Kuya E, same kami ng course, nagkasabay na working student at same pa ng dorm. Isa rin ako, Kuya E, sa masasabi kong bata pa lang, tulad ng mga napapakinggan ko ay alam na yung pagkatao nila. Pero ako yung more on, tinago ko talaga sa takot na mahusgahan. Kuya E, kaiba sa mga napapakinggan kong pagsisimula ng kwento sa inyo, kami ni Ryota ay may kakaibang kwento. Hindi kami yung nagkatinginan na lang basta sa daan, hindi rin kami basta nagkita lang sa CR. Sa mismong dorm, Kuya E, ang araw ng pag-meet namin ay araw din na may nangyari sa amin. Nung araw, Kuya E, na naghanap ako ng dorm, mga panahong sa isang nakapaskil ko nakita ang dorm o bed space na naghahanap ng lalaki na mga kasama. Nakatext ako ng may-ari ng mismong dorm na si Ryota. Sinabi niya kung magkano ang upa at sinabi niya na pwede na akong lumipat agad-agad. Sakto, ng araw na yon ay last day ko na sa toxic na bed space na una kong inupahan. Sabi ko, Tol, sure ba okay lang talaga na lumipat agad? Oo Tol, basta hindi ka masamang tao kundi kick ka agad. Sabi sa akin ni Ryota, anytime pwede akong lumipat, kaya naman sabi ko, gabi ay nandun na ako. Sinabi niya ang room number at kung nakanino ang susi. Sabi niya basta nasa labasan daw kasi siya. At ako na yung bahala kung lilipat ako sa gabi. Sabi ko ay napakabait naman itong taong to na naghahanap ng kasama. Kuya E, dumating ang gabi, nag-empake ako at lumipat. Sabi ko, kaiba sa inaakala ko masyadong maganda ang kwarto ni Ryota. At nang makita ko ang picture na, aaminin ko na humanga agad ako. Mukhang maporma si Ryota at chinito, makapalang kilay. Hindi ko alam kung ginising lalo ni Ryota ang aking pagkababae. Inisip kong ang swerte naman ng girlfriend niya kay Ryota. Mula doon sa mga nakita kong picture na kasama ang girlfriend niya ay mukhang masayahing tao si Ryota. Kuya E, akala ko sa pagdating ko sa room niya yon ay hindi ako makakampante pero madali akong nakatulog at nagising sa isang katok. Naiwan pala ni Ryota ang susi pero hindi lang yun. Tinanong ako ni Ryota kung sino ako. Nakainom nga at hindi maalala. Nagpakilala ako Kuya E na ako yung bago niyang kasama pero iba na ang sumunod na nangyari. Bigla na lang akong hinalikan ni Ryota. Gusto ko siyang itulak pero sa galing niyang paghalik kahit na alam kong lasang alak na may lasang bubblegum. Oo, first meeting namin yun. Sa kwarto niya ay naganap na nga. Nalantakan ko si Ryota. Bagaman maamoy mo ang panghi ay hindi naman siya yung nakadiri. Hindi madumi. Marami ang iniluwa ng hindi naman dax na si Ryota. Nilunok ko lahat ng kanya. Ganon kabilis yun Kuya E. Sabay higa ni Ryota at naghilik. Sa bilis ng mga pangyayari hindi ko alam ang isipin ko kasi agad-agad ay may ganito. Ang kanina lang na natitipuhan ko sa litrato ay parang panaginip na lilitaw na lang sa harap ko at may mangyayari. Kuya E, habang tinitingnan ko si Ryota ay nagpasabog din ako. Bahala na ano ang mangyayari. Bukas o naalala kaya niya yun? Naniniwala din kasi ako sa super blackout. Maaring may idea ka sa nangyari pero minsan aakalain mong akala mo lang na nangyari yun. Napaka good vibes. Walang halos pag-iisip sa gabing yun. Nakatulog ako ng mahimbing. Pagkagising ng umaga wala si Ryota.
Ilang sandali naman ay dumating na ito. May dala-dala ito at inaalok ako. Gising ka na pala, eto kumain ka na. Magpainit lang ako ng tubig para sa kape. Para akong tulala all the time na nakaharap ko siya. Dahil sa bigla ko kagabi na nangyari yun. Maligo ka na muna. Sabay na tayo. Mas lalo akong natulala kasi sa ganda ng kanyang katawan na ngayon ay mas maaga kong nakita. Yung totoo, nananaginip ba ako? Pumasok si Ryota at nagbuhos. Binuhusan na rin ako. Hindi doon nagtapos. Sinabunan ako ni Ryota at ang nakakabigla, matapos niyang sabunin at banlawan ng paps ko ay nagawa niyang lumuhod, Kuya E. Magaling si Ryota. Lalaking lalaki. Brusko pero magaling palang lumantak. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Matapos akong sumabog ay heto't nakita ko siyang nag-jacks para makaraos. Hindi na niya pinalantak. Parang pinakita lang niya sa akin ang ginagawa niya. Matapos yun ay sabay kaming nagkapina at nagumagahan ng dala niya. Tinanong niya ako, siguro naman hindi ka na mahihiya sa akin. Nakita ko na rin lahat sa'yo. Huwag ka mag-alala tol, safe ka dito sa bahay na to. Nag-work ka ba? Sabi ko, hindi naman. Uy, tamang-tama. Kailangan doon sa amin ng crew. Okay ba sa'yo? Extra income din yun. Nag-aaral kasi ako tol. Ako rin naman. May consideration naman. Hindi nila itatapat ang araw ng pasok mo sa oras ng trabaho mo. Trust me. Bakit nga palang bait mo? Sabi ko kay Ryota. Wala naman, mabait ako sa mabait pero don't get me wrong ha. Yung nangyari kagabi, sa'yo ko lang nagawa yun. Sabi ko naman parang hindi ako makapaniwala kasi ang galing mo, lalo na sa paghalik. May girlfriend ako. Saka mukhang sa dating mo hindi naman hindi mo ipagsasabi or ginusto mo rin naman, di ba? Kasi kung ayaw mo sure, baka nasuntok mo na ako. O ano, kain na at mag-decide kung gusto mong mag-work para diretso ka na sa requirements. Hindi ko alam anong meron dito kay Ryota at talagang mabilis lang ang lahat. Nung araw na yon, pumasok ako at nag-isip, ano nga bang meron kay Ryota? Kasi bigla siyang hindi mawala sa isip ko at ang mga nangyari sa amin. Kuya E, para kaming naging magjowa ni Ryota kasi lagi naming ginagawa ang nang walang pinag-uusapan ng mga eksenang lantakan at kung ano paman. Tipong sanay na kami sa isa't isa. Nakapag-work na ako sa isang fast food chain. Minsan, sabay kami ng sked at madalas sa inaako niya mga gawain ko. Masipag kung masipag si Ryota. Mabait siya pero may pagkasiloso pala. One time kasi ay may isang customer na tipong ka-level niya ng itsura. Lumapit sa akin at nagtanong ng kung ano-ano. Makaalis yun ay lumapit sa akin at nagtanong, ginugulo daw ba ako? Sabi ko naman, hindi naman, may mga tinanong lang. Baka type ka. Type mo rin ba siya? Sabi ko naman, uy, hindi ah. Sagot ba naman niya ay, buti naman. Sa mga nagaganap sa amin, wala naman kaming pinag-uusapan, Kuya E. Wala kaming label o sabihin na natin na casual lang talaga kami. Pangkama lang? Hindi ko alam. Kasi minsan may feelings ang pinapakita o pinaparamdam niya sa akin. Dinadama ko din naman yun, Kuya E, pero ayoko kasing umasa na may masihigit pa ba doon sa aming relasyon. In short, lahat ay sinasakyan ko sa mga trip niya pero kahit ganun, may feeling sa akin deep inside na nai-invest. One time, Kuya E, naabutan ko si Ryota na nagiinom mag-isa sa bahay. Tanduay pa yun. Hindi ako pinansin pagpasok ko kahit binati ko siya. Kung pagmamasdan mo si Ryota ay tila ba siya yung problemado talaga. Nakakapanibago kasi dati kapag darating ako, marami na siyang sasabihin like kumain na ako, sabay na kami or ligo na kami. Oo Kuya E, umabot na doon ang level ng samahan namin ni Ryota. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pero ikabibigla nyo kung ano ang sasabihin nyo. Beaten mode is love. Kuya E, sama mo na ako sa roster of beaten moments nyo ha. Haps. Hay nako Haps. Okay.
nagayahan na talaga ng mga pabitin moment. Pero okay, wala naman tayo magagawa at ito ay inyong letter. At sana, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, sana wag naman yung sobrang tagal ng kasunod no ng mga letter kasi mismo ako nakakalimutan ko talaga yung storya na sinesend nyo. Totoo lang. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.